أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng aklat na usul at talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pagpapatuloy na aklat ng Imam na ang huling pinaliwanag natin ay yung tungkol sa pangalawang martaba. Sabi nga ng Imam, al-martabatu at-taniya al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal hayatu syu'batu minal iman. Pagkatapos binanggit sa atin ng warkanuhu sitta, ng kanyang arkano, kanyang level ay, ang kanyang pilar ay 6. An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. At naipaliwanag natin yung 5 arkan hanggang sa al-iman sa yawmul akhir. At ang natitira sa atin sa 6 na arkan ay tungkol sa qadar. So sinabi ng Imam rahimahullah, wa dalilul qadar qawluhu ta'ala. Ang dalil tungkol sa qadar ay ang saying o salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Na yung binigay niya sa atin noong nakaraan na ayat tungkol sa ibang mga arkan sa surah Al-Baqarah, nabanggit to na 5 arkan. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. So nabanggit ito sa ayan ay na 5 arkan. Kaya lang sabi nga ng paliwanag ng mga mufassir at ng mga ulama na ang kahit 5 lamang ang nabanggit doon, kapag nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin pasok sa iman billah ang paniniwala sa qadar. Dahil ang qadar ito ay kudra ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng kanyang paggustuhan ito ay mangyayari at anumang bagay hindi niya ninais, hindi ito mangyayari. So sabi rito na Imam sa dalil, wa dalilul qadar, ang dalilo, evidence o proof sa Quran tungkol sa qadar upang alimar, inna kulla shay'in kalaknahu bi qadar. Katotohanan, nilikha namin ang lahat ng bagay na ito ay mayroong qadar o nakatakda o hangganan. Literal ang ibig sabihin ng salitang qadar. Literally, ito ay sukat o measure o yung limitasyon. Na ang arkan ng qadar o arkan ng iman, itong paniniwala sa qadar, khairihi wa syarrihi, sabi nga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabuti man ito o masama. Na ang lahat ng yan ay kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito man ay mabuti para sa ating pananaw o ito man ay masama para sa ating pananaw, dapat natin itong paniwalaan na walang anumang uri ng pag-aalinlangan. Dahil ito isa sa mga arkan ng iman na sino man ang merong pag-aalinlangan sa anumang uri ng arkan o anumang level ng arkan ng iman o ng iman, siya ay hindi matatawag na isang tunay na believer. At i-deny, isa man sa arkan yan ang ating i-deny, tayo ay mapapabilang sa mga tao na kabilang sa impyernong apoy. So ang paniniwala sa qadar, ito ay share ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man sa kanyang mga nilikha. Kaya ito ay dapat nating tanggapin ito man kapag ito'y dumating sa atin. At sinabi nga ni Imam Ahmad rahimahullah, ang qadar ito ay kudra ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kudra na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anuman ang mangyayari sa buong sanlibutan, walang anumang pangyayari na hindi ito ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At anumang mangyayari ito ay
ayon sa kanyang kagustuhan at desisyon. At kapag hindi naman niya ito ninais at hindi niya ito desisyon, hindi ito mangyayari. At kapag desisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang sinong makakapigil. Kahit na tayo ay merong uri ng kakayahan o kagustuhan, kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino man na maaring pumigil nito. Na ang ating mashi'a o will o gustuhan o kudra, pinagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng choice o ng kagustuhan, ng desisyon at kakayahan. Kaya lang ang ating will o kagustuhan o mashi'a at ang ating kudra o kakayahan, ito ay pumapasok sa will na Allah subhanahu wa ta'ala at sa kudra na Allah subhanahu wa ta'ala. So meron tayong limitasyon na hindi maaring mangyari ang isang bagay kapag hindi ito pinahintulutan, kahit ito pa ay ating ninais at pagsikapan. So ang paniniwala sa qadar, sabi nga ng mga ulama, ito ay 4 na baitang. Ang una, na ang qadar o tinakda, tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala o takda ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang anumang uri na itinakda at mangyayari sa kanyang itinakda kapag na hindi niya nalalaman. Al-ilm. Ang unang baitang ay ilm ng Allah subhanahu wa ta'ala, na alam niya ang lahat. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat ng mangyayari. Kung paano ito mangyayari, bago ito mangyari, at kapag ito'y nangyayari na. Kaya sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ito ang dalil na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa suratul Hajj, na alam niya ang lahat ng nangyayari sa kalangitan at kalupaan. Sabi nga ng mga ulama, ito ay bikulli shay'in jumlatan wa tafsila. Ang detalye, lahat ng pangyayari, ito man ay detalye o hindi detalye na nabanggit sa Quran, ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala asalan wa abada, na ito ay dahil ang kanyang kaalaman, ito ay walang simula at ito ay walang katapusan. Pangalawang baitang ng qadar ay al-iman bi anna Allah kataba dhalika fil lawh al-mahfuz. Unang-una, al-ilm, yung kaalaman. Pangalawa, na ang lahat ng mangyayari ito ay isinulat o nakasulat na sa al-lawh al-mahfuz, sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kataas-taasan. Kaya sabi nga sa aya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fil kitab, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Katotohanan yan ay nakasulat sa aklat, at katotohanan yan ay napakadali sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang lahat ng mangyayari ay nakasulat na 50,000 years bago likhain ang lahat ng nilikha. At ito pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih Muslim. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi kamsina alpasana. Isinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng mangyayari sa lahat ng mga nilikha bago likhain ang kalangitan at ang kalupaan, 50,000 years. 50,000 years bago likhain ang kalangitan at kalupaan. So yan ang pangalawa, na ang lahat na mangyayari sa isang tao o sa lahat ng nilikha sa kalangitan at kalupaan, ano mang uri ng nilikha, kumikilos man o hindi kumikilos, may buhay man o wala, ang lahat ng yan ay nakasulat na sa al-lawh al-mahfuz, sa preserved tablet sa taas, at yan ay isinulat 50,000 years bago likhain ang buong creation o kalahik, buong sanlibutan. Pangatlong baitang ng qadar, al-iman bi anna jami' al-kainat la takunu illa bi masyiatillah wa iradati.
na ang lahat ng pangyayari na mangyayari sa lahat ng nilikha na ito ay hindi maaari mangyari maliban sa kagustuhan at desisyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi maaari mangyari maliban sa ito ay desisyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya katulad na nabanggit ko kanina, meron tayong choice, meron tayong will, meron tayong kudra, meron tayong kakayahan. Pwede tayong pumili kung anong pipiliin natin, mabuti man o masama, maniniwala man o hindi. Kung ano mang gusto nating gawin, pinagkalooban tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng will. At pinagkalooban tayo ng kudra o ng kakayahan o ability. Kaya lang, ang will na yan at ang kudra o kakayahan na yan o ability na yan ay nasa loob pa rin ng kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, ninanais nating gumawa ng isang bagay. Maaring ito ay magawa natin, pero hindi natin ito magagawa ng kung ano eksakto talaga ang nais nating gawin. Maliban lamang kung ito ay pahintulutan. Halimbawa, bilang isang tao, nang tayo ay nasa panahon ng kalakasan, iba ang lakas natin kapag tayo nagkakaedad na. Ngayon, gusto man nating gawin yung katulad ng gawain nung tayo ay may lakas na katulad nung tayo ay nasa kalakasang edad o gitna ang gulang. Pagdating na ng may edad na tayo, matanda, hindi natin kayang gawin yung ginagawa natin nung tayo ay bata-bata pa. So kaya may limit na pinagkakaloob ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na tinakda sa isang, ito man ay kanyang lakas, ito man ay kanyang karunungan, ito man ay kanyang paningin. Gusto man nating makita ang nasa ilalim ng karagatan o nasa itaas ng kalangitan, hindi tayo, yan ay binigyan lamang tayo ng Allah. Nakakakita tayo, pero may limitasyon. Ganon din yung ating gawain o karunungan. Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakop ng kanyang anumang bagay na mayroon ng kanyang nilikha, hindi katulad ng sa kanyang mga nilikha na may hangganan. Kaya sakop tayo ng kanyang kagustuhan at ng kanyang kapangyarihan. Pangatlo, sabi nga nito, na lahat ayon sa kagustuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang dalil? Sabi, wa rabbika yakhluqu ma yasha wa yaktar. Nililikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang naisin at ito ay kanyang pinipili. Wa yaf'alullahu ma yasha. At ginagawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano ang kanyang naisin. Walladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Siya ang humubog sa inyo sa napupunan ng inyong ina kung ano ang kanyang naisin o kagustuhan. Kaya halimbawa sabihin natin, ang isang bani Adam sa sinapupunan ng kanyang ina, iba't iba ang shape nila. Merong taong may pagkukulang, merong lumabas na walang paningin, bulag, merong putol ang paa o lumpo, merong mga shortcoming. So, naglilika ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sinapupunan ng isang kung ano ang kanyang naisin. Kaya sabi, kay payasya. No, na ang lahat ng bagay ay ayon sa kagustuhan. Gusto man natin na lumabas tayo o isilang tayo bilang isang tao na perfecto o kompleto lahat. Kaya lang, mayroong hikma o wisdom ang pagkakalika ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang pang-apat na al-iman bi anna jami' al-kainat makhluqa lillahi ta'ala. Na ang lahat ng nilikha o lahat ng mangyayari, ito ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang anumang uri na pangyayari o galaw sa buong sanlibutan, maging ang pagbagsak ng daon magmula sa puno, ito ay creation ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang khaliq o creator ng lahat ng nilikha, lahat. At siya ang tagapamahala ng lahat. Sa ibang aya, sabi rito, wa khalaqallahu shay'in faqaddarahu taqdira. Siya ang lumikha ng lahat at ito ay kanyang itinakda. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ang Allah lumikha sa inyo, pati ang inyong ginagawa. Maging ang ating kilos, hindi tayo maaring gumalaw kapag hindi ito create ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin.
So yan ang mga tinatawag nating antas o level ng iman sa qadar na dapat natin talagang itong tanggapin na alam ng alalahat ang mangyayari. Walang anumang uri ng pangyayari na hindi nalalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bago pa ito mangyari, paano ito mangyayari at kailan ito mangyayari. So ang lahat ng yan ay ihata ng kanyang ilm, sakop ng kanyang kaalaman. Pangalawa, ito ay nakasulat na sa Al-Law Al-Mahfud 50,000 years bago likain ang lahat ng kalaik o ng lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. At nabasa natin yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, walang anumang uri ng pangyayari na hindi ito pinahintulutan o hindi ito kagustuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit ano bang pagsisikap natin, pinagkalooban tayo ng kagustuhan o ng kudra. Kaya lang kapag hindi pinahintulutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanggang doon lamang tayo sa kung ano ang pinagkaloob niya sa atin. At pang-apat, na ang lahat ng yan ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang lalabas. Maging ang ating kilos ay nililikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bago natin ito gawin. Dahil alam niya kung ano ang ating ang galaw na lahat ng kanyang nilikha. Bakit? Siya ang malik ng buong sanlibutan. Lahu mulku samawati wal ard. Siya ang pag-aari niya ang lahat sa buong sanlibutan. Walang maaring mangyari sa kanyang creation, sa kanyang kalp. Ang hindi niya ito pinahintulutan, hindi niya ito kagustuhan, hindi niya ito nilikha. Ngayon, isa sa mga laging katanungan na mga naririnig natin palaging tanong na sinasabi ng karamihan sa mga Muslim na kung ang lahat ay nakatakda na at kung ang lahat ay nakasulat na, bakit pa tayo gagawa? So yan ang mga tinatawag nating syubha o doubt ng iba na gusto nilang magkaroon ng excuse sa qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yan ay pinaliwanag lang lahat ng Quran at pinabulaan ng Quran at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay na yan sa Quran at sa Sunnah. Na una, na ang isang tao na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinagkalooban siya ng kakayahan, pinagkalooban siya ng choice, at pinagkalooban siya ng kudra o ng ability o ng kakayahan. Kaya hindi ito maaring maging excuse sa isang tao. Kaya sabi nga na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Paman syaa taqada ila rabbih maaba." At kung sino man ang magnais nang gumawa ng kabutihan o ano man gusto niyang gawin, so kunin niya kung ano ang ibinigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ibang aya, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati." Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gawin ninyo, katakutan nyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa utos niya at paglayo sa mga pinagbabawal. Sa abot ng inyong makakaya, wasma'u wa ati. So pakinggan ninyo ang utos sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sundin ninyo ang utos. Ibig sabihin, meron siyang kautusan na gawin mo yan at meron siyang pagbabawal na iwasan yan. At sa ibang aya, sa surah Al-Baqarah, sabi ng Allah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat." So hindi pananagutin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang isang tao maliban lamang kung anong pinagkaloob sa kanyang kakayahan. Hindi siya pananagutin o hindi siya mananagot doon sa mga bagay na wala siyang kakayahan dahil meron siyang ability, kung ano lamang ability niya. Halimbawa, isang tao may sakit. Hindi mo pwedeng pilitin o persahin isang tao na magsala na nakatayo. So, hindi siya pananagutin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nang tanungin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa bagay na yan, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nang siya itanungin ng mga sahaba ridwanullahu alaihi wasallam, sabi ng mga sahaba ridwanullahu alaihim, "Ya Rasulullah, Allah na'taqilu bi ya Rasulullah." So kung ang lahat ay nakasulat na,
ang lahat ay nakatakda na o nakasulat na 50,000 years bago mangyari ang lahat ng mangyayari. Sabi, hindi ba dapat kami ay umasa na lang sa kung ano nakasulat sa amin? So ano sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma minkum min ahadin illa qad kataba maqadihi minan nar aw minal jannah. Faqala rajul minal qaum alla nattaqilu ya Rasulullah. Hindi na, dapat ba kami ay umasa na lang sa nakasulat? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sumagot siya sa lalaki. Qal la. I'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lah. So nung sabihin ng lalaki na kami ba hindi na kami gagawa, maghihintay na lang kami kung anong desisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta, la, hindi. Pagkatapos sabi, inutusan niya, i'malu. Ang Propeta ay nag-utos na gumawa kayo ng kabutihan. Gumawa kayo ng kabutihan na magdadala sa inyo sa paraiso. At pinagbawalan tayo na maghintay na lamang kung ano ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano nakasulat. Ano ang nakasulat para sa atin. At ang nakasulat o mangyayari ay malalaman lamang natin ang resulta kapag ito ay nangyari na. Kapag ito ay pinalabas na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang resulta. Tinatawag nating qadar, ito yung decree. Qada, ito naman yung implementation ng kung ano ang itinakda. So kaya hindi tayo pwedeng sabihin natin, sabihin natin na hindi na ako magtatrabaho kasi nakasulat naman na. Nakasulat na sa akin na ako ay kung ano ang kikitain ko. Bakit alam mo ba? So hindi natin alam. So kaya kailangan magsikap tayo na maghanap buhay para magkaroon tayo ng provision. Ganon din, kung gusto natin makapasok sa Jannah at makalayo sa impyerno, pagsikapan natin na gawin ang lahat ng pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at layuan natin ang mga pinagbabawal. So yan ang mga tinatawag nating sa mga excuse ng mga tao, maging ang mga musrikin. Sabi nga ng mga musrikin ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sayaqulu alladhina asraku law syaa Allah ma asrakna wala abauna wala haramna min shay'in kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sila ay nagsasabi, kung hindi ninais o pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kami magiging sasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, magbibigay ng katambal. Hindi kami magiging musrikin o disbeliever. At yung aming mga ninuno, at hindi namin gagawin yung mga pinagbabawal. Hindi, sinabi na, kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay kasinungaling, katotohanan, yan ay kasinungalingan ng mga tao at ng mga nauna sa kanila. Dahil pinagkalooban sila ng revelation, pinagkalooban sila ng choice, so wala silang excuse sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang mga dito na ang mga tao, ang lahat ng tao, sila ay may utos ang Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay inutusan na gumawa ng kabutihan at pinagbawalan. Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'malu, gumawa kayo. Una sabi niya, la. Ibig sabihin, pinagbawal ang maghintay lamang ng tadhana at pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na hindi maaring excuse ang bagay na yan dahil tayo ay inutusan na gumawa ng kabutihan at tayo ay pinagbawalan na gumawa ng magiging sanhi ng ating pagpunta sa impyerno kapoy. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa magitan ng sundin ninyo ang pinag-uutos at iwasan o layuan ninyo pinagbabawas sa abot ng inyong makakaya. Sa abot ng inyong makakaya. Kaya ito ang binigay sa ating aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, na ang isang Muslim na minsan nakagawa siya ng kasalanan. Pagkatapos, ang kasalanan na kanyang nagawa, ang itutukoy na dito, Muslima, ang kanyang siya ay jahil o wala siyang kaalaman na ginawa niya na yan pala ay pinagbabawal o yan ay kasalanan. So siya excuse, binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na excuse. Sabi nga ng Allah, fattaqullaha mastata'tum. Tatakutan ninyo o sundin ninyo Allah sa abot na inyo makakaya. Kaya lang,
once na nakarating sa kanya ang hudya o ang evidence o ang proof na ang kanyang ginawa ay kasalanan, so siya ay mananagot na. Pero sa panahon na siya ay ignorante pa sa kaalaman na yan ay pinagbabawal o kasalanan, siya ay bibigyan ng Allah ng excuse. Ganon din yung mga bagay na pagkalimot ng isang tao kapag nakalimutan niya ang halimbawa, nakalimutan niya yung sa kanyang may hindi inaasahang pagkakataon. Oras ng sala nakalimutan niya, hindi niya narinig ang adaan o ano man. So sabi nga ng propet ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Na hindi siya parurusahan, hindi siya huhusgahan, hindi siya paparusahan maliban labang sa kapag ito ay sa kanyang kakayahan. Sa ibang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao kapag siya ay nakalimot. Ganon din ang isang tao kapag siya ay pinersa o pinilit na ang pagpilit na yun, ang pagpilit na yun ay magiging kapahamakan para sa kanya. Katulad ng halimbawa kay Ammar ibn Yasir, na ang kanyang ina ay pinatay, ang kanyang ama at siya ay tinotorture. So siya ay inutusan ng mga musrikin na magsalita ng laban sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay nakapagsalita. Kaya lang ang kanyang puso, ito ay kanyang kinamumuhian. Kaya alam natin yung mga bagay na nakagawa tayo ng pagkakasala sa magitan ng wala tayong kaalaman. O ito man ay ating nakalimutan. O ito man ay tayo ay napwersa. Halimbawa, maging sa, bawal na pagkain. Bawal na pagkain, tayo ay naglalakbay. At wala talagang matagpuan na pagkain o inumin at ang natagpuan lamang natin ay pinagbabawal o nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah Al-Ma'idah na ang haram ay pansamantalang nagiging pinapahintulot upang isurvive ang ating buhay. So yan ay wala tayong excuse. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin ang qadar na excuse. Isa pang pagpapawalang bisa o pagpapa-invalid ng excuse ng tao na ang qadar, kapag ito'y nakasulat na hindi na ako gagawa, na ang isang tao, kapag ang isang bagay na gawain ay tungkol sa kanyang ikabubuhay at ikabubuti sa dunya, gagawin niya ang lahat ng pagsisikap para makamit niya ang tagumpay sa dunya. Maghahanap buhay talaga siya, magtatrabaho siya, mag-overtime siya. Pangarap niya magkaroon ng bahay, pangarap niya makaipon, makabili ng mga bagay na kanyang talagang minimithi. Pagsisikapan niya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi siya mag-iintay lamang, upo, tutunga nga, hintay. Kadar ng Allah na magkakabahay ako, hindi na ako kailangan magtrabaho. Alam ng tao talaga na kailangan niyang pagsikapan para makamit niyang isang bagay. So kaya, ito ang dalil o evidence na akliya sa pamagitan ng ating pag-iisip. Yan ay palatandaan ng mga taong tamad sa din, sa Islam. Na kapag ang tinutukoy ay tungkol sa bagay o sa issue o sa mas'ala ng tungkol sa Islam o sa din, sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang makamit ang paraiso at may iwasan ang impyerno, marami silang excuse. Dahil sa kanilang katamaran o tinatawag nating kahinaan ng iman. Pero kapag ang tinutukoy ay umur ng dunya, lahat tayo magsisikap. May tao, tatayo talaga para pumasok sa trabaho, maliligo, gigising sa tamang oras kasi may time ang kanyang pagpasok sa trabaho, alas 7 ng umaga o alas 8 ng umaga. Tatayo talaga siya. Dahil kapag hindi siya nakapasok, siya ay salary deduction, siya ay absent, babawasan yung kanyang sahod. Tatayo talaga siya para makarating sa kanyang trabaho. Pero pagdating sa umur ng din, may Muslim na kahit narinig na niya ang adhan, narinig na niya ang alarm, may gumising sa kanya, minsan talagang hindi siya tumatay para magsala ng pajar. So yan ang palatandaan talaga ng weak ng iman at yan ang palatandaan ng tao na yan, hindi matatag ang kanyang paniniwala sa qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ginagawa niya excuse ang din, pero pagdating sa umur ng dunya, siya ang pinakamasipag na tao sa umur ng dunya. So kaya yan ang palatandaan na hindi maaari mag-excuse ang qadar. Dahil pag tungkol sa ating mga makamundong bagay, nagsisikap tayo ng mabuti, talagang pinagsisikapan natin na makamit natin ang ating hinahangad o ninanais. Pero bakit pagdating sa umur ng ating din, tungkol sa Islam, hindi tayo nagsisikap ng mabuti upang makamit natin ang Jannah
at makaiwas tayo sa impyernong apoy. Makaiwas tayo sa impyernong apoy. Isa pa sa ng excuse dito na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala para upang talagang wala tayong excuse. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsugo ng sugo. Nagpadala ng sugo na nagbigay sa atin ng balita o tagumpay, sa paraiso at pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at binigyan tayo ng babala na lumayo tayo sa impyernong apoy. So, ibig sabihin, may pinadala talagang sugo, may daladalang banal na aklat upang linawin sa atin ang lahat na sumunod ka. Kapag sumunod ka, tagumpay ka. Kapag hindi ka sumunod, talunan ka. So, meron talaga tayong choice. Maniwala ka o hindi ka maniniwala. Pero kaya sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, rusulan mubashirin wa mundirin. Rusulan, mga sugo. Mubashirin, sila ay nagbibigay ng balita, paalala, upang gumawa kayo ng wamundirin, at sila ay nagbibigay sa inyo ng warning o babala na layuan ninyo ang pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil kayo li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima. Sabi na Allah Tabarak wa Ta'ala, dahil na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay para sa tao, ito ay ang pagpapadala ng sugo at mga banal na aklat upang wala silang excuse. Hindi lang pwedeng gamitin yung excuse na kadar. Hindi lang pwedeng gamitin ang mga excuse. Talagang may dumating sa bawat panahon ng mga sugo at may dala aklat at pinaliwanag sa kanila ang lahat ng katuruan at pinagbawalan sila sa mga, lalong-lalo na sa shirk. Pinagbawalan sila na ito magdadala sa, o kaya naman mga kasamaan o kasalanan na maging sanhin ang pagpasok nila sa impyerno kahit sila ay Muslim. Wa kana Allahu azizan hakima. Ang kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay base sa hikmah, kaalaman, karunungan na wala kayo maging excuse dahil may sugo, mayroong aklat, at sila ay nagbigay sa inyo ng balita at sila ay nagbigay sa inyo ng babala. Panghuling kahalagahan ng qadar, isa pa sa mga na Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi natin maaaring gamitin na excuse ang qadar upang sabihin natin na pwede tayong gumawa ng mga kasalanan. Na ang mga wajib na gawain na iniutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag iniwasan natin ang mga pinag-uutos sa atin at ginawa natin ang mga pinagbabawal, meron talagang mga nakakalaan na kaparusahan. Halimbawa, hindi natin sinunod ang na inutusan tayo na gawin ang 5 arkan. At pinagbawalan tayo, may mga pinagbabawal, bawal uminom, bawal mga lunya, bawal ang riba, bawal may mga batas talaga na maliwanag. Kaya kung sino man ang hindi niya gampanan ang mga obligasyon na iniutos sa kanya at hindi niya nilayuan ang mga pinagbabawal, may kaparusahan dito sa dunya kapag merong had na nakalaan at lalong-lalo sa kabilang buhay. Merong kaparusahan talaga. Alam ng mga Muslim o ng tao na nananampalataya, nagkiklaim na siya Muslim, alam niya na may kaparusahan at may gantimpala. Kaya nung may isang lalaki na siya ay nagnakaw noong panahon ng Amir al-Mu'minin, pangalawang kalipa, Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, sabi sa kanya ng lalaki nung siya ay napatunayan talaga na siya ay nagnakaw at ang desisyon, ang hatol sa kanya ay putulan siya ng kamay. Sabi niya, mahalan niya Amir al-Mu'minin. Mahalan niya Amir al-Mu'minin. Painda masarakto, sabi niya, bikadrillah. Dahil katotohanan, ako ay nagnakaw dahil sa qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ginamit niya excuse yung qadar. Ano sagot sa kanya ng Amir al-Mu'minin radiyallahu anhu? Sabi niya, Pakal, wa nahnu innama nakta bikadrillah. At kami naman, katotohanan, puputulin namin ang kamay mo sa pamagitan din ng decree ng Allah Tabarak wa Ta'ala. So kaya hindi talaga pwede. Sabihin mo, ito excuse. O, di meron di excuse na sagot sa'yo na merong batas talaga ang Islam. Hindi mo kayang takasan. Panghuli na ang lahat ng nilikha
ang lahat ng nilikha, ito ay pag-aari o mulk ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi natin maaring gamitin excuse ang mga bagay ng anumang uri ng excuse na nababanggit lahat sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin kasi wala akong kudra, wala akong kakayahan, wala akong kagustuhan. Yung mga tao talagang alam natin na ang isang taong walang pag-iisip, ang isang taong natutulog, ang isang bata na wala pa sa sapat na gulang, hindi yan kasali. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupi al-qalam. Ibig sabihin, itataas ang panulat kapag ang isang tao ay wala pa sa sapat na gulang, ang isang tao walang pag-iisip, at ang isang tao ay natutulog. So, laging merong mga exempted ang mga, wala tayong excuse. Dahil lahat ng mga katuruan sa Islam nilinaw sa atin, yung mga taong hindi talaga parurusahan at hindi isusulat ang kanilang mga nagawang pagkakamali. O hindi isusulat ang kanilang kapag ginawa kabutihan, nakasulat. Kapag ginawa kasamaan, isusulat. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang anumang uri ng pangyayari na hindi niya nalalaman at hindi niya kagustuhan. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang malik. Siya ang nagmamay-ari sa kalangitan at kalupaan sa lahat ng nilikha. Kaya anuman ang desisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino man maaring pumigil nito at maaring magbawal nito dahil ito ay desisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na nabanggit ko kanina, tayo ay may will, tayo ay meron tayong kagustuhan, pwede tayong mag-intensyon, meron tayong choice, meron tayong ikhtiyar, meron tayong choice, at meron tayong kudra. Meron tayong kakayahan na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, ang kudra na yan ay may limit. Nasakop pa rin, napapaloob pa rin sa kudra at saka sa masyi'a o sa irada ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya bilang isang Muslim, kung ano nabanggit sa Quran tungkol sa qadar, na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat ito itanggapin natin ng tao sa ating puso na wala anumang uri ng question. Katulad nga nabanggit ng mga salaf, ng mga sahaba na ang qadar, ito ay sir. Ito ay lihim ng Allah subhanahu wa ta'ala o sikreto ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang nakakaalam kapag ito ay in-implement na. Kapag ito ay pinalabas na ang resulta. At ganoon din sabi ng ni Imam Ahmad rahimahullah, paliwanag niya sa mga aya ng Quran. Na sinabi na nga niya, ang qadar o ang tadhana o ang decree o ang destiny na dumadating sa isang kalaik o sa isang nilikha o sa isang kalp, ito man ay Bani Adam o sino mang nilikha, yan ay kudra o ability o kapangyarihan o kakayahan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino mang may kakayahan na gawin ang kudra ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya niyang gawin ang lahat sa kanyang nilikha sa buong sanlibutan. So kaya sa pamamagitan niya bilang isang Muslim, kaya yan ang ng tinatawag nating tamarat o bunga ng paniniwala sa qadar kapag alam natin na ang lahat ng yan ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, inaisulat at nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay tatanggapin natin ng buong puso at mapayapa at tayo ay panatag sa lahat na hindi natin sisisihin kapag may dumating sa ating mga pagsubok o tinatawag natin para sa atin ito man ay mu'lima, masakit para sa atin. Pero hindi natin alam minsan ito ay makakabuti sa atin dahil maaaring kapag tayo ay nagkaroon ng sabar sa mga dumating sa ating pagsubok, tayo ay magkakaroon ng malaking gantimpala. O kaya naman minsan, kapag may dumarating na mga pagsubok, halimbawa katulad ng corona na ito, anumang mga pagsubok sa tao, yan ay pagbabawas ng kasalanan ng isang tao kapag siya ay nagsabar. Anumang uri ng dumating sa ating pagsubok, karamdaman, kahirapan, anuman. Ang lahat ng yan ay kapag tayo ay nagsabar, aalisin ang maaaring bawasan ang ating kasalanan o patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at pamamagitan niya minsan maaaring itaas pa ang ating antas sa paraiso sa pamamagitan ng ating sabar. Inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.